Oh, hey folks, we finally made it over here sa Grand Canyon. Grand Canyon West is actually where it's at. Ang tawag ng aming stop dito is Eagle Point. So there are two destination points for the tourist bus. Destination is Eagle Point and then Guano Point. So ayan pinapakita ko muna sa inyo to. Um, ang aming meeting time to get back is 2:15 for the boarding, and then we finally leave the destination at 2:30 sa Guano Point. So just keep that in mind if you are going on a tour bus. You might be a little bit aware of the departure time dito sa destination kasi limited pala yung time ng mga tao. And then from here sa Eagle Point, which is one of the stops that you can actually get to, nandito rin yung aerial view, nakikita nyo doon from that far up ahead. Tapos may building, nandiyan din siguro yung mga restaurants. So yung package na nakuha namin, like it involves or it includes an optional lunch. I don't know yet what the options are thoroughly. Pinaliwanag kanina ng tour guide pero medyo hindi ko nasundan. But without further ado, pakita ko muna sa inyo ito. Oh, tingnan mo naman. Ayan na. Ang Grand Canyon. Yeah. Wow. Tingnan mo. Just be careful. Ang ganda-ganda niya talaga dito. Ito yung sa Grand Canyon sa Eagles Point. And then, ang harang lang dito is itong parang kadena o isang chain that basically restricts you. Yeah. Nagpapakuha daw sila ng photo nila. Guys, papakita ko lang sa inyo. Tingnan mo, meron pila dito sa bus tour namin ng group photos na courtesy ng tour ng bus. Ayan yung Grand Canyon. Tingnan niyo si Hazel. Nagsusumikap ngayon na mag-selfie. Yun ang kanyang sistema ngayon. So, ang sistema ngayon dyan, nakapila kami, nasa huli kami ng linya kasi hindi namin na-realize ang pagbaba ng bus, dumiretso kami agad doon. Meron pa pala dapat pilahan. So, magpapakuha kami ng kaming dalawa. We can take our individual photos din. So, nakikita nyo yung mga posing dun sa unahan. Oh, diba? That's pretty much what it's gonna be. Oh. Sabi ko nagsusumikap ka kanina, nakita kita sa selfie. Diba Namumroblema siya kasi we want a good namumroblema siya kanina, hindi daw siya marunong mag-selfie. Sabi ko, kaya pinakita ko sa vlog kanina, nagmag-isa siya doon. Sige, hanapin mo yung perfect pose mo. Ayun na nga, yan. Paano yan nagbe-video na yan? Parang ulo lang. Hindi talaga marunong. Hindi talaga ako marunong. Ano ba to, Raven? Hindi ko alam eh. Tingnan nyo guys. May mga ibon kanina kumakain kami dito, nakaabang talaga sila. Pero ang napansin ko naman is parang takot sila sa tao. Pagka lumalapit ka, umiiglas na sila. So, and dito na kami kumuha ng lunch. Hindi ko lang alam kung merong access sa loob, pero sisilip muna kami dito. Tapos yun, nababalik na siguro kami sa Guano Point. Nasa Eagles Point pa rin kasi kami. Ayan, nakikita nyo siya, diba? Ayan. Hindi na ako mamadali kasi umiinom pa rin ako. Ayan, ang reality dito is hindi naman sa hindi kami nag-appreciate. Maganda yung Grand Canyon, don't get me wrong. Pero nasa middle of nowhere. Walang wifi. Ang daming mga uwak. Raven, crow. Tapos, ayan, pupunta kami dito sa kabilang side kung anong meron dito. Ayan, ang nakaharang kasi ito eh. Diba? Ang ganda. Kung nakikita niyo yan, maganda siya. Tapos ito yung gift shop. May gift shop dito kung gusto mo umihi. Tsaka restaurant. Kailangan natin ng magnet. Pupunta ako sa gift shop pagkatapos. Silipin muna natin ito. Kaya nga yung nandun. Gusto ko rin siyang tingnan. Restaurant ba to? Tapos meron doon sa dulo. Ayan, naglalakad kami ng papunta dito sa establishments na to. Aakit kami sa taas, tingnan natin kung anong meron. Hindi, titignan ko nga dito, akit ako sa steps.
kung anong meron. Baka you'll have a better view nito. Ayan siya. Para siyang Stonehenge for me. Alam mo yun, nakita mo yung mga stones. Ako ay appreciate mo yung history, pero yun na siya. So, ito na yung desierto talaga, oh. Ayan. Tingnan nyo yan. Nasa 4,500 elevation daw kami. Itong parang cactus na to, ang tawag nila dyan is Joshua Tree. Ang sabi nung guide kanina, once you've reached 5,000 elevation point, hindi na daw siya nag-grow. Actually, ang ganda dito, Selo. Umakyat ka dito sa taas. Ayun, tingnan mo yan. Ayan, dito na. Ayan, tingnan mo. Ayan, sa side na yan, nakikita na siya. Pwede, no? Ha? Oo. Ayan, nakikita siya. Oh, ito yung parang may walkway dito sa likod. May tipi dito. Diyan, parang makikita natin yung a little bit of history. May fire pit right over here. Tapos meron dito na parang tipi hut, diba? Oh, ayan ang sinasabi dito sa history niyan. May fire pit. Tapos meron pa dito mga tao sa unahan. Iikutin sandali. Ang ganda dito pa sa unahan, ayun yung Grand Canyon dun sa unahan. Nakikita nyo. Tingnan nga natin kung mazo-zoom in para sa inyo to. Ayan pala, nakikita ng medyo malapit-lapit. Konti lang. Oh, ayan. Nasilip na natin siya. Navajo Sweat Lodge. Şöyle mesela ben genç parka vizde. Yung may ganyan din doon. Ha? Itong ganito? Itong Joshua Tree. Oh, Joshua Ay, cactus ba to? Hindi ko, cactus ata ito, Sen. Ayan, meron pa dito. From the Navajo ito. Ayan siya. Tapos, nakikita ka. Oh, tingnan mo yan. Naku, grabe, no? Grabe yung mga tinik. Uy, talagang ang effort ni ate. Grabe. Natin ito. Oh, wow. Papasok ka mismo dito. Napaka, tight naman. Pero ito talaga yung kanilang, hot. Alam mo, masasabi ko lang naman sa inyo dito. Kung mahilig kayo sa nature, ma-appreciate nyo siya ng sobra. Kasi maganda talaga. I mean, the Grand Canyon itself is majestic, to say the least. Tapos, di ba, nasa middle ka ng desierto, may mga cactus kang nakikita. Eto kasi wala yan eh, hindi mo yan makikita sa northeast. And which is understandable kasi hindi naman arid yung weather doon, 'di ba? So kaya ganyan siya. Ayan, puro siya desierto lang dito. Tapos may parang malaking, I don't even consider this na valley, pero I don't even consider this as a prairie then. Para siyang may kalawak, parang Lion King na naalala ko dyan. Ang laki-laki, 'di ba? Oh. Meron na naman dito, Sweat Lodge, Havasupai. I don't know if I'm pronouncing that correctly. But obviously, these are terms that we don't come across on a daily basis. So excuse us kung na-mispronounce yon. But we'll definitely look that up later. Yan. Parang may aloe vera dito. Ito nakikita ko.
Ayan, tingnan mo, kalawakan. Oh, iikutin mo siya. Ang tahimik. Kung walang mga tao dito, parang, you know, you can hear a pin drop sa mga ganyan. Oh, over there, yung parang building na nakikita niyo dyan is yung kanilang establishment area. This is also where you're gonna go if you have purchased the Skywalk option. Sa mga packages, that's usually specified if it's included or not, or it's optional if you want to include this sa mga tour packages. And then nakikita nyo yung gift shop, and then of course restrooms is over here. And then itong kabila, hindi ko alam kung anong klaseng establishment yung nandiyan sa kanan. Parang siguro native center ang meron dyan. Pupuntahan din siguro natin just to settle the curiosity of what's inside there. Pero sa ngayon, isang establishment yan. And then, right up ahead, dun sa pinakadulo is yung parang linya to get to the other destination point. Again, nandito ako sa Eagle Point ngayon. And ang sabi ng aming tour guide is, we are gonna be picked up at the Guano Point. And it's much better. So we'll see if that's actually true. Oh, ayan, papakita ko sa inyo one last look. Dito to sa may Eagles Point na stop. Ayan ang Grand Canyon, napakalalim na bangin. Oh. Tapos, ang lalim, ayan na siya. And, pupunta na kami ni Hazel dun sa kabilang destination point, which is what they called Guano. Ang sabi nga sa amin kanina, which I've already told you guys, mas maganda daw doon. So we'll see how true that is. Katulad ng narration ko sa inyo kanina, no, maganda siya kung sa maganda. Don't get us wrong. Ang problema lang kasi is nandito ka sa middle of nowhere. So, ito lang ang pinaka main attraction talaga. So, if you are a fan of nature, I think there is a lot more for you here. May section dun sa kabilang side ng Grand Canyon na pinakita ko sa inyo kanina na pwede ka maglakad-lakad. May mga makikita ka dun, mga teepee huts na may mga certain historical fun facts na kasama din. So, it's fun. Alright, so we'll see you guys in a minute. We're gonna go over to the other side and we will see what that looks like. Ayan guys, so dumating na kami sa Guano. Grabe, ang ganda pala dito sa side na to. Kaya lang, nakakatakot, walang harang. Parang, Diyos ko, parang feeling ko mahuhulog ka, oh. Ayan, nako, tignan mo. Ayokong lumapit, parang hindi ko siya kaya. Ang pinakita ko lang dyan, walang harang dito. Ang ganda niya actually, maganda siya dito sa side na to. Kaya lang hindi ko to kaya, masyadong harang ito. Alam mo, ito ang nangyayari sa amin dito kami sa Guano. Maganda naman talaga dito, pero Diyos ko, talagang tawid buhay ang gagawin mo dyan, no? Oh, tapos aakit kami dito sa mabatong rock. Kung maganda naman talaga dito. Ayan, aakit kami dito. 'Di ba? Etong si Hazel. Oh, parang magpapakamatay na kanina. Nasa dulong-dulo siya. Eh kung madulas siya, 'di ba? Anong masasabi niyo doon? Okay, so nandito ka na sa may highest elevation point is right here. Mira por ahí, baja por ahí, ajá, por izquierda. Oh, ayan. Tingnan natin, hindi ko ano meron dito. Ayan, sa pinakatutok na kami, no? Rock. Ay, ang ganda nito. Oo, hindi ako papatong dyan, ikaw lang. Oh, ayan. Tingnan mo to. Diyos ko. Ako ang natatakot. Hindi ko kaya to, Diyos ko. Bangin ang lano dyan, oh. Ang babagsakan mo dyan. How about there? Dale. Oh. What's up, folks? Nakita niyo yan? Well,
If you have been following Vegas, alam nyo kung ano yung nakikita nyo ngayon dito. So, kakalabas lang namin doon sa street ng hotel namin. Nasa harapan siya nitong giant Ferris wheel. Nung unang pagkakapansin ko, parang ang giant ng mga pods. Tapos andyan pala yung sphere lang sa tapat niya. So, ang lapit-lapit lang pala. Kaya nga ba dyan yung Harrah's katabi? Yun ang natatandaan ko eh. Sa Harrah's? So tignan mo yan. Yung mga dito sa sphere na to. Dapat tumawid tayo sa kabilang side. Kasi lalakarin na natin dun sa Ang dami pa rin mga kaganapan dito. Diyos ko, Monday na Monday. Parang ang feeling ko nga Sabado sa Atlantic City. So, Usually sa Atlantic, tahimik pag Monday. patay during the week. Diyos ko. Parang walang nangyayari talaga. Di ba nakapunta ka? Weekday tayo nagpunta noon. Naalala mo? O, walang pangyayari. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara talaga Vegas sa Atlantic City. Parang little brother ng Vegas yun eh. Na walang buhay pagka during the week. Wala masyadong turista. Nabubuhay. Ang turista niya mga New Yorkers or Philadelphians. And dito tayo so tatawid tayo sa kabila. Ayun, lakarin lang. Tara, nandito kami sa tapat ngayon. Nag-aabang lang kami ng traffic light. Kasi diyan kami nang galing, naglakad kami dito sa nakikita niyo yung giant Ferris wheel. Pwede ba Jay? Pwede pala. And meron na naglakad na pala. Ang galing niya bigla siya nag-gamit ko. Yes! Saan ba yung harapan niya? Hindi ko alam. Tatawid ka syempre siguro sa kabilang side. Instead of motoring up right here. Ang napapansin namin ngayon, may mga naglalabasan dito sa area na to. Siguro may show na katatapos lang. Pero ang interesting thing na napansin ko, so yan yung sphere. Pero parang feeling ko residential area yung mga nasa tapat. So, may parang condo building dito sa sa kanan. Tapos nandiyan yung sphere. I don't know if that's actually going to help the property or it's gonna depreciate its value. Kasi, on one hand, nasa gilid ka nung commercial area na well-known or at least getting well-known widely. Not just in the US, but probably internationally as well. Tapos meron kang, club resort pala to. So para sigurong inn or something. Ito yung Caesars Forum. Yan, so siya, may club resort siya dito. Hotel accommodations. And then in front of it, itong nasa kaliwa natin, which is spanning right across this whole block. This is what they call the Caesars Forum. So, ang Caesars Forum, I had to look that up. Parang feeling ko siya, exhibition center or something. Tingnan mo, may mga shows. Andiyan nga yung flamingo eh. Oo, 'di ba? Pero siya parang ad or something. Ito na yung sphere. Nasa Wynn pala siya. So tingnan natin. Ang Angkor is right over there. Pero ito yung giant wall just right in front of us. Maganda yung mata sana, no? Wala eh. Hindi siya lalabas siguro. 'Di ba? Ayan. Kuna ko lang yung Wynn sa tabi niya. Kasi they know that. Para siyang parking center dito sa baba, oh. Siguro ito yung mga pag may mga show dyan sa tapat. Tingnan natin kung makakapasok pa tayo. Now, this is an interesting setup. So, paano ka papasok doon sa mismong Wynn? Malamang. I think nasa likod tayo actually, Sel. Pero ang layo, iikot ka pa doon. Natuwa na rin ako, nakita ko na siya. Staff parking yan, nakalagay. So, iikot ka pa doon sa pinakaharapang side na yon. Nandito kami sa likod nito ng building. So, we will see kung pwede siyang tignan nga natin sa harapan na lang siguro, no? Sorry. Can you never be closer? Parang UFO na nagland somewhere sa Earth, ready to conquer the world. Humanda na kayo sa mga kasalanan nyo at mangumpisal kayo because now they have come to take it all. Ang drama, no?
Siyempre, merong mandatory na dapat kinukunan kami sa vlog while the sphere is in the background. Andito kami sa parking spot. Siguro may katatapos lang na event. Wala na mga kotse. So, it's quite empty. And of course, andyan si Hazel. Pinakita lang namin sa inyo, naglakad kami. It's about 10 p.m. Pacific Standard Time, of course. So, this is like what? 1 a.m. sa Vegas. I mean, sa Northeast. Kaya, patay na siya. And it's a Monday. Siguro ibang sitwasyon dito kung nagpunta ka dito ng weekend. So we never get the chance to visit that because our itinerary was full. And then ngayon patay na uli. O iilaw uli. So there you go. I hope you enjoyed this glimpse into what now they call the Sphere in Las Vegas. Ayan guys, tingnan nyo, laki-laki ng Ferris wheel na to. Sinasabi ko lang kay Hazel, kinukumpara namin siya sa lot. Ang feeling ko, mas malaki itong Ferris wheel ng Las Vegas. Kasi once you actually come up closer, yung mga pods, ang laki. Siguro mga 10 tao could easily fit in there. Yun na. Yan, tatawid tayo. Yan, nakatawid na kami. Kapit patalim. Alright, let's just take a quick preview of this giant Ferris wheel up ahead. Part ata siya ng Venetian or Harrah's? I don't even know. Pero nakikita nyo may link din dyan. Feeling ko it's actually shared among the different hotels surrounding that whole thing. Magsa-casino daw to para manalo siya. Isang shot. Last word. Hey folks, pasok ako ngayon sa Planet Hollywood. Last day here in Vegas. Pasensya na sa music, maingay. Pero we're gonna walk you in. Enjoy natin sila. Welcome to Planet Hollywood in Vegas. Andito pala yung restaurant ni Gordon Ramsay. One of his few? Kasi meron sa tapat din yung Hell's Kitchen. Gordon Ramsay burger. It's a Tuesday morning, pero parang ang buhay dito is like buhay na buhay because of the casinos. Ang naaalala ko dito sa setting ng Planet Hollywood here in Vegas is parang yung Ocean Resort sa Atlantic City din. Yung second floor doon is pretty much same vibe. Parang ocean view sa Atlantic City ang naalala ko. Maganda yung lighting dito in fairness. Gusto ko siya. Original ones. Tapos, anong oras na ba? Actually, alas 11? Wala pang alas 12. But, yan. And look, this is gonna lead up to the second floor. I don't even know where it's gonna go. Private event. Okay, good. Ikot tayo sa left. 9 free. Parang Sephora. Yung theme. Let's see. We're gonna walk to the other side. Here's a chandelier. Miracle Mile Shop. Pwede rin upo sa casinos. Folks, ito ang daytime pay. Which is pretty much close to our hotel sa Flamingo. Andito yung Paris. Lagi nyo na nakita yan. But this is a different view. Morning tayo ngayon. Bellagio is right over here. Ayan. Kaya pa natin yan. Punta kami ngayon sa Venetian. Ay, gusto ko na margarita.
gosh. Medyo mainit lang talaga, matarik ang araw. Oh. Restaurant is right over here. Oh, Alexa's branch, which is right underneath dito lang sa Paris. Ito yung pinagdidebatihan namin whether we're gonna try this out, but we decided to go with something else. Para siyang brunch pala. They have different brunch food sa Alexa's. Bottomless mimosa. $36. And then, up ahead, napapansin ko nga lang pala dito, ang daming overpass. So, minsan hindi ka pa pwedeng basta na lang tatawid sa street, aakyat ka pa. So, just think about that. Oh, ayan, Caesar's Palace is to my left, katabi ng Bellagio. Feel sila. Oo. Babalik talaga tayo doon sa side ng Flamingo. Alam mo yon. Yeah. Oh, ito yung gusto ko i-try na restaurant pero sa susunod na lang. Kasi parang Parisian vibe talaga siya, which is in theme. Ang hotel itself. Ayan o, nasa gilid siya, al fresco style. Parang di sikat yung horseshoe. Ang Flamingo kasi is sikat, Caesar's Palace. And then lakad-lakad. Amoy gas. Ay, sorry. You know, speaking of the pen of Don Henley. Very good. Masasabi ko lang dito, Diyos ko, non-stop talaga itong mga performers na to. Day and night, ganyan na makikita mo. O, diba? Nakuha sila ng kanilang pictures. Etong Grand Bazaar, andito yung mga stores and shops. May Wahlburgers, Subway, open 24 hours. May Ben & Jerry's dito. And then Sunglass Hut is right over here. Discount store. Kumain kami ng Wahlburgers is right there. O, tingnan mo si Hazel, balot na balot ang init-init. Kailangan ko ng white shirt. All red. Trace. Ahead. Giordano's deep dish. I wanted to try that actually, pero sa susunod na lang. Oh, tabi kami. For all the cool kids. Ay, aakyat. Ba yan? Hindi gumagana yung escalator. Sa
So, kailangan natin umakyat dito. Folks, pumasok kami sa Dre's. Ito yung lobby. Kanya-kanyang vibe yan eh. Pero ang common theme is about slot machines everywhere. Tingnan mo yung lighting niya sa ceiling. Parang very Moulin Rouge vibe. Pati yung chandelier na dyan. Umikot na kami dito para umupo. Hindi ko alam kung meron. Wala ko nakikitang ano. Restroom. Baka nun dyan sa unahan. Restroom pala. Ayan, yan, yan. So, we're gonna pick up where we left off. Pakita ko lang sa inyo itong Dre's Lobby. There's a restaurant up ahead. Sabi ko nga very old world ang kanilang style dito with the chandeliers and the lighting. And then, ikot natin kayo dito sa casino area. Yes! Casino! Meron silang the bank is right over here. May mga certain stores dito. Ikutin natin sandali dito kung anong meron. The bank. Right here. Tapos yung mga slot machines. And I have to remind you, I'm taking this on a Tuesday afternoon. Around noon. Andito yung parang sports, parang may gentleman's club style na dito, lounge if you just wanted to relax and have a drink. I have to say, yung bathroom nila dito sa Dre's is actually clean. Kasi dun na sa kaninang pinanggalingan namin sa The Cosmopolitan, ang liit ng bathroom dun sa may second floor lobby sa mezzanine level. So in here, parang ang dami-dami yung options ko. Ayan. May mga naglalaro dito. Natin sa inyo. Like, this is quintessentially Vegas. Slot machines everywhere. Kahit sa hotel ka papunta sa Vegas, it's very convenient na kung gusto mo lang magpalamig kasi medyo mainit ngayon, matirik yung araw. Kung tumambay ka, mga casino, slot machines, chair, walang papansin siyang umikot-ikot. And then almost every lobby ng mga hotel dito may Starbucks. So if you are a coffee drinker, it's it's very convenient, maraming option, but the only caveat though is the prices here, yung presyo niya talagang mas mataas. Nagulat nga ako nung nagpunta kami dun sa may Old Vegas downtown area. Meron dun parang area to get your drinks, may Starbucks din dun. The price of my usual latte had actually doubled. Keep that in mind pag nagpunta kayo sa mga ganyang lugar, or if you decide to visit Vegas, don't be so surprised pag medyo nakita nyo na nagmahalan yung mga presyo. I mean, it's just something that you would expect, especially if you're out here at the Strip. Anywhere, almost all of the establishments, medyo mahal talaga siya. I don't know really what it's like pag nando kayo sa outliers, dun sa mga areas ng like Henderson. Meron kaming relative na nakatira doon. So sabi nila, siguro it would have significant difference when it comes to the expenses and the spending. Pero dito sa Strip, to shell out a little bit more than usual. So walk along the Strip and the Forum shops to the left. Ito ang Caesars. So, pakita ko lang sa inyo yan. Ang aming destination ngayon is Venetian. I might stop by here sa Dunkin' pabalik. Malapit na 5 minutes. Malalaki kasi yung mga hotel, kaya ganon. So, punta tayo sa Venetian. And then nagstay kami sa diba, sa Flamingo. So 2 hotels down. Ang Harrah's naman na makikita nyo dyan. Ito. Ayan, diba? Si Guy Fieri has his own place right over here. Guy Fieri's Vegas. And then ito yung Harrah's. Oh my God, Ramsay's Kitchen. Dito. So, Carnival.
Igual es parte de... Sí, se fue. Tawid pa tayo sa kabila. The link right here. Piano bar. Walkway. Ah. Punta kami dyan to Caesar's Palace probably after we eat lunch. We're killing time kasi ngayon is our last day here in Vegas. Ang aming flight is not until 8 p.m. So, nag-decide na kami hotel hopping today. Just to kill time, relax, mag-enjoy sa mga lobbies. I wonder what this building is gonna be. Oh, tingnan mo, may building na kinoconstruct. Tapos para siyang circle. Oh, feeling ko hard rock ito. Gitara ang forma. May ganyang na hard rock hotel itong tinatayo dito. Come on. Wait, Kaya next block ang Harrah's Venetian. Exercise. Nakapag kami ngayon. Ito yung Best Western pala Celo. Nasa din pala siya sa strip. Ayan o, Best Western Plus. Alam nyo ba, unang-una nagpaplano kami dito dapat kami mag-i-stay sa Best Western Plus. The location is actually good pero we saw mixed reviews. So that would be interesting. Pero focus na kami sa unahan. Attention players, don't lose out on earning player payback rewards for your slot and video poker play. Get your player's card from any slot attendant now. Ang napapansin ko dito, Fat Tuesday is almost everywhere. So, Our Players Club wants to help extend your playtime. alright. Oh, we finally made it to our next destination, Venetian. Andito yung Madame Tussauds. Tara, dito na tayo, Sel. Let's go in. Init. Ayan. Cute. Alright, we're now about to head up sa main hotel. Meron kami nakitang Filipino restaurant dito. It's called Halo Halo. So, puntahan namin ka. Oh, dito na kami sa parang main lobby nila. Grand Canal Shops is where we're gonna go to. Ang location ng Halo Halo na sinabi ko sa inyo kanina is actually right inside here. Parang ipapakita natin yan mamaya sa inyo dyan. May canal dyan. Parang reminiscent of yung mga gondola dun sa Venice, of course. So, ngayon punta muna tayo sa Grand Canal Shops. Right here. Alright, papasok na tayo.
Let's go. Thank you. Thank you. Ay, dito tayo maghahanap. Dito nga tayo, hanapin natin. Dito sa Grand Canal Shops daw siya. Let's go. Yan. Sugar. Oh my gosh, look at that ceiling. Ang ganda. Oh, ayan. Grand Canal Shops. Hahanapin namin yung halo-halo. Marshall Russo. It's right here. Oy, gusto ko rin ang vibe dito. Maganda siya actually. O, tingnan mo yung ano dito, oh. Yung kanilang vibe. Parang, open sky. Wow! That's pretty neat. Yung illusion. Talaga, tingnan mo siya. Tapos, so far gusto ko yung vibe. Maganda. Tapos mga shops along the way. Smith and Wollensky. Ito yung steakhouse. Meron yan sa New York. I haven't tried it yet, pero nandito rin pala sila. Andito sa Grand Shops yung nakita ko yung halo-halo. So hanapin lang natin. Oh, at least malamig na. Kanina, grabe. Ang ganda dito, no? Yung ang lakas makateke. Uy, tingnan mo to. May gondola, oh. And yan ang feel nito. Ito yung lobby ng Venetian. I have to say. Tingnan mo na lang. Viet Coffee. Diba? So, ayan, may parating na gondola. Tingnan mo yan. Oh. This is amazing. Naaaliw ako. Ang ganda ng lobby ng Venetian. Dito, tingnan mo nga yan. Halo-halo. Restaurants. Ito restaurants. Bakit wala ako nakikitang halo-halo dyan? No! Sabi halo-halo eh. Ito pa, meron pa. Ano yan? May Noodle Asia, restaurant lounges. Ayan, this is gonna be more of Venetian. Tingnan nyo. Ang sabi sa amin, ang food court daw is on the second floor of the Venetian. So, I think this is the food court. But we have to go to the second floor. Tanungin na lang natin siya. Parang shopping center talaga dito. May Burberry pa nga dito, oh. And mga high-end shops is of course dito. Ayan, may Canyaleto. May gondola ride along the side while we are finding the food court. Bowman Rare Books right here. Ultra Karaoke. Smith and Wollensky.
Mont Blanc. Second floor na pala to. Oo. Saan ba siya? May matatanungan ba tayo dito? Yung security, tanungin natin. Ayan na. Excuse me. Hi. How do you get to the food court from here? So if you stay on the left side of the canal, it's going that way to the sea Pandora. Oh, that's where it is. And you take that all the way from Pandora to the back. Okay. Thank you. Yeah. Stay dito. Sa left ng kanal daw. Makita daw yung Pandora. That's where it is. Sabi niya daw, second floor food court. Ito ang food court eh. Ang gulo. Diyan din tayo nang galing kanina. Ito nga, second floor. Uminom shop. Ito yung parang sabi nila hallway ng food court. Tingnan nyo. Different restaurants. Tingnan mo yan. Oh, inaalam pa namin yung place nila sa halo-halo. Hindi namin makita. Ano yung mga malapit na restaurants? Okay. Thank you so much. Yeah. We're gonna have to find our way. Yeah. Panda Express. Thank you. Bye-bye. Just walk there. Dito daw? Okay, fine. Sa Pandora ba yung sabi? Sa ano pa? Mga dalawa pa. Okay. So we're gonna go here. Tingnan natin. Casa de Cantaritos. Tingnan nga natin yan. Restrooms is right over here. Califano. And then we are trying to find this place. Sabi sa may Panda Express, baka nga dito. Casano, Tapas Bar, Anionita. Welcome to Vegas. Right here. Ayan, okay. Ayan, tapas. Spanish. Trattoria Reggiano. Ayan na. Siguro ito nga, oh. Okay, nakita na natin. Casanova Seafood is right over here. Ayan, may mga chipotle na. Ay! Good! Food court. We finally made it here sa may food court nila. Maghahanap kami ng kakainan. Punta kami sa Filipino restaurant Halo-Halo. Eto na, nakita ko na. Ayan, Halo-Halo. Finally. Okay, magpapahinga muna tayo sandali, no? Bibili lang ng food. Ay, tapa! Itlog! Wow! Okay, good. I am gonna go order this place. Ayan ang kanilang menu. Tri-tip steak tapa is what I'm gonna get. Hello, guys. Hi. How are you? Good. I am gonna go get the steak tapa with rice and egg, right? Yes. Yeah. And then for the drink, I'm just gonna have the Diet Pepsi. Please. Okay. Thank you. Oo. Talagang tapa siya. Thank you. Yeah.
Thank you. Appreciate it. I'm just gonna sit here, Sela. Oo. Ayan ang aming halo-halo. Yes, that's what we're gonna have for lunch. Nasa food court siya ng Venetian. Ito, ang food court dito sa Venetian is medyo tagu siya. So when you actually go inside, para kayong may iikot, we still had to find our way. Ang entertaining factor naman doon is that, you know, while we were walking around the lobby, nakita natin ang grandeur ng design ng lobby, no? Talagang it's very much reminiscent of, you know, what you would normally feel pag nasa Venice kayo. It's the same thing nung nagpunta rin ako kahapon sa New York, New York. I'm quite familiar with the vibe, pero they had a lot of designs sa lobby nila na mukhang reminder din sa inyo ng mga landmarks in New York. Magsisig ako. Ay, nice! Nice! Try natin. Oh, sige, sige. Guys, so, tingnan mo to, si Hazel ang nag-ano sa akin, ang nag-ano ng impluensya. Pinagdidebatehan na namin yan for the past hour. We ended up getting the halo-halo from halo-halo naman na store dito sa Venetian. Tingnan natin kung masarap. Traditional halo-halo ito. Ang kanilang option is meron silang fruity pero hindi namin kinuha yun. Siyempre, Pilipino tayo. Let's see. Ngayon, taste test. Let's see. With ube, ice cream, diba? Oh, yan. What is your verdict? Masarap yung ice cream, hindi ko pa alam. Okay. Sarap ng ice cream actually. Diba? Sarap. Wow, ang sarap ng ube ice cream na. Sarap. Oo, grabe. Sarap ng ice cream. Mahal na kayo? Oo, laki. Ang nga lang, ang bayad namin dito is about $12. So, malaki naman siya. And at this point, hindi na kami shocked. As what I've told you, kanina pa sa mga vlog. Everything here is almost twice as expensive. Eh, $6, $8 na lang yung kanila. Malaki na rin yun. So, doble nga talaga. So, tingnan natin din yung halo-halo, which is, ang tinatawag nila is susuns. Well, we're gonna go catch our flight later this evening to San Francisco. Ay, nako, wala na talagang diet. Okay, patayin ko muna. Okay. And birthday cocktail regalo ko kay Hazel kasi ang mga presyo dito. Margarita from Kanta. Ang pangalan ng bar is Blarney Bar. Kita nyo ba? So, we're finally getting our one last drink here in Vegas before we head out to the airport. Ayan ang aming hotel of Flamingo. And then just right across, bar.